Ay ba guys, sa ngayon, nasa ilan na yung odometer ng inyong mga XRM125 at ilang taon na rin ba? Good day guys, basta kayong lahat. Nel Ride Moto here. At ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa ating XRM125, kung may nagbago ba sa kanyang forma, sa kanyang kulay, sa kanyang design simula noong kinuha natin ito year 2023. Malapit na rin kasi na umabot ng 3 years itong ating XRM Motard. Kinuha kasi natin ito noong September 2023. So ngayon nasa June, July, August, 2 buwan na lang, September na. So magti 3 years na itong ating XRM125. Yung odometer pala nito guys ay nasa 19,885 na. Sa loob ng magti 3 years na, 3 buwan na, 2 buwan na lang, magti 3 years na. Ganyan na yung tinakbo niya sa araw-araw na paggamit ko. Pero syempre dito sa amin hindi naman malalayo talaga yung aking pinupuntahan. Nasa mga ilang minutes lang galing doon sa amin papunta sa trabaho ko. At yung looks niya ay ganyan na. Hindi ko na winashingan para makita nyo yung kanyang decals, yung mga kulay niya dati. Syempre kapag bagong kuha yung motor, kumikintab ba yung kulay ng mga flarings niya, di ba? Pero ngayon makikita nyo guys, hindi na siya masyadong makintab. Pero may paraan naman para mapakintab yan ulit. Dito sa front niya mayroong parang medyo mga konting gasgas. Tapos yung mga gulong niya nung mga nakaraan, yung mga bagong mahigit 1 taon pa lang, nagkaroon siya ng parang mga bitak-bitak dito. Kaya yung gulong niya guys ay hindi na stock, yung dalawa niyang gulong. Yung mga sprocket niya medyo maganda-ganda pa rin naman, oh. Makapit pa rin naman. Konting linis lang yan, magiging okay na rin yan. Ito dati kulay itim to, ngayon iba na yung kulay, oh. Medyo may mga kalawang na konti dahil minsan nakakalimutan natin na nauulanan. Pero kapag na-washing naman to, gumaganda naman ulit yung kulay niya. Parang bumabalik siya sa bago. Tapos ito kapag napunasan ng pampakintab, ang ganda na naman ulit. Pagdating sa tangke, ayos naman, oh. Malinis pa. Meron tayong inilagay na parang cover dito para medyo maganda-ganda naman yung design ng takip ng tangke. Yung battery niya medyo maganda pa rin naman ang performance kasi malakas pa din mag-start eh. Kahit na hindi ko kinikickstart minsan kapag umaga. Tapos yung ilaw natin ay ganito na, malakas pa rin naman yung battery. Tingnan nyo guys, try natin i-start. Pakinggan nyo yung tunog. Rev natin ng konti para mapakinggan nyo yung tunog nya. Siyempre kahit na matagal na yung motor mo tapos maganda pa rin yung andar ng makina, sigurado na inaalagaan mo yan sa langis. Kasi yung dapat na importante na inaalagaan natin unang-una na dito sa ating makina ay yung ating langis. Nag-change oil ako dito every 1,500 kilometers minsan. At minsan naman hinaabutan din ng 2,000 kilometers bago ako mag-change oil. Kasi yung biyahe ko dito lang naman eh. Minsan lang ako bumiyahe ng medyo malayo-layo. Simula nung kinuha natin ito noong September 2023 hanggang ngayong 2026. Pang 2 palit ko na to ng gulong. So may nagbago ba dito sa ating XRM125 sa loob ng magta-3 taon na? O sabihin na natin 3 taon kasi 2026 na ngayon eh. Kung sa kanyang mga decals parang hindi naman masyadong nag-fade.
Pero dito pagdating sa kanyang mga ibang cover katulad ng dito at dito, meron siyang ibang pinagbago compare sa dati. Kasi minsan nauulanan tapos nabibilad sa araw, kaya medyo nag fade. Pero madali lang naman ibalik to eh. May mga gamit naman yung mga pang balik ulit sa dating stock na kulay nito para maganda ulit na tingnan. Nung lagi akong bumibiyahe doon sa amin, lagi akong napapadaan doon sa mga malulubak, bumigay kaagad yung bearing dito sa harapan. Pero simula nung napalitan na natin, nawala na rin yung lagutok dito sa harapan, hinigpitan lang natin, tapos maganda na yung handling niya. Kasi dati noong hindi pa natin napapalitan yung kanyang bearing, parang merong sumasabit kapag liliko ka sa kanan o kaya liliko ka sa kaliwa. Parang meron siyang parang sabit. Siguro nga dahil may diferensya yung bearing niya, kaya nagkaganon. Pero ngayon ay okay na rin. Dating sa gas consumption naman, kagaya ng binanggit natin sa ating nakaraang video, solid pa rin. Napakatipid pa rin gamitin ng XRM 125. Yung kulay, yung mga gulong, yung battery, yung iba kapag lumagpas na ng 2 taon, pinapalitan na yung battery. Kasi yung battery kasi hindi naman yung pang matagalan, di ba? Meron siyang kumbaga hangganan lang. Kagaya ng ibang parts dito sa ating motor, meron talagang hangganan. Kahit yung motor natin, kagaya nga ng sinasabi ng iba, kapag medyo matagal na, minsan nararamdaman natin yung pagbabago sa ating motorsiklo. Hindi lang sa performance, sa kulay, pati rin sa gas consumption. Pero itong sa atin, dahil kahit na umabot na ito ng mahigit 2 taon, magta-3 taon na, pero yung takbo pa lang nito ay nasa 19,000 pa lang. Kumbaga sa edad ay bata pa. Kasi yung iba na medyo matagal na sa kanila, or yung iba na malalayo talaga yung kanilang biyahe gamit ang kanilang XRM 125, hindi lang nasa 20,000, 18,000 ganon ang kanilang odometer. Mas mataas pa dito. Ay ba guys, sa ngayon nasa ilan na yung odometer ng inyong mga XRM 125 at ilang taon na rin ba? Sigurado na yung iba na matagal na at mas marami na yung kanilang odometer, mas grabe na yung experience nila dito sa XRM 125. Mas sila na yung makapagpapatunay na talagang yung XRM 125 pagdating ng ilang mga taon ay kung nagbabago ba, or kung mas lalo bang gumaganda yung performance habang tumatagal. Ganun yun eh. Pero kung ako ang tatanungin kung nagbago ba ang performance ng XRM 125 sa loob ng ilang taon, itong sa akin ay wala pa naman eh. Yung pagdating niya sa hatakan, pagdating sa mga paakyat na lugar at sa mga arangkadahan, solid pa rin yung puwersa ng XRM 125. Pansamantala, hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. Ride safe always, guys. This is Nel Ride Moto. Thank you.